Ito mga kapadyak, may ipapakita lang nga pala ako sa inyo. Ngayon, nagbabay kami ni Mrs. dito sa sa forest, sa kagubatan. Tingnan nyo yung nangyari sa derailleur niya. Ayan. Sirang-sira. Ayan. Tapos yung lang niya, chain niya, diretso na doon sa chain ring. Saka dito sa cassette, wala nang derailleur. Ayan o. Papansin nyo. Sa mga gumagamit nga po pala ng bafang na mid-drive, ganyan yung gawin nyo mga kapadyak kung in case na may mangyari sa derailleur nyo. Kasi kanina, habang nagbabike siya, kasi may pumasok na sanga ng puno. Umipit sa lahat dito. Tapos itong derailleur niya, nakabend ng sobra yan. Tapos nakapalupot na dito sa sa mga rayos ng ng gulong. So buti nga hindi nasira yan, may mga gasgas yung mga rayos niya. So pumasok yan. So ganyan yung discard nyo mga kapadyak kung mangyari yan. Ang gawin nyo na lang, kailangan nga may tools kayong palaging dala. So ang gawin nyo, putulin nyo yung pinaka chain. Tapos irektan nyo na lang sa irektan nyo na lang dito sa cassette at saka dun sa chain ring. Kasi nga wala nang silbi tong derailleur na to. Tapos hindi ko rin makuha na wala kong allen key na pangkuha dito. So ayan, na-bend ko na lang siya, hinila ko na lang siya palabas dito para hindi siya tumama dun sa gulong. So ngayon, okay na, kaya lang hindi siya makakapag-cambio. Ayan kasi nakarekta lang yan. So ayan mga kapadyak, sobrang importante na may mga dala kayong mga tools. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo. So ito yung mga tools na sinasabi ko sa inyo mga kapadyak. Kailangan meron kayong ganito. Ito yung pang loose ng ng chain link, pangkuha at saka pangkabit. Tapos ito naman yung pamputol ng chain. Yan yung ginamit ko rin kanina. Tapos kailangan may spare kayo niyan, may extra yung mga chain link. Tapos ito rin importante, pump. Ayan, ito po yung mga importante na to, yung apat na to mga kapadyak. Wag nyo pong kalilimutan yan. Kasi nga po sa mga emergency na mangyayari, kailangan meron kayo yan. Katulad nung nangyari kay Mrs. ngayon. Halimbawa, kung wala kaming dala nitong mga to, hindi kami makakauwi. Tapos, etong bike niya, hindi ko rin pwedeng hindi ko rin pwedeng akayin lang. Kasi nga, ipit-ipit na yung nakapalupot na yung chain dito kanina, o yung kadena. So, hindi na siya pwedeng akayin. Kasi nga, naka-fix na yung gulong niya, hindi na umano. So, yan, importante talaga. Ito, ilang beses ko na itong nagamit sa sa ride namin. Grabe, ilang beses na ako na-save nitong na to, mga ganitong gamit. Kaya nga sa mga gumagamit dyan ng e-bike, lalo na mid-drive, ayan, kailangan may dala kayong mga ganyan mga kapadyak. Sobrang importante. Ayan de ngayon, nakadiretso kami kahit na walang si Mrs. Na walang derailleur, okay lang kahit hindi siya nakapag kasi magaan naman siya. So nakalagay na lang dito sa sa pinaka mataas na gear natin o yung pinaka pang-akyatan. Ayan kahit mabagal yung patakbo, okay lang. Basta importante, gumagana. Ayan mga kapadyak, kinabitan ko na lang na ng lumang derailleur na nasa bike ko sa una para merong sa Mrs. Ayan. Grabe natamaan pala yung frame niya, daming kaskas. Talaga, yumakap talaga dyan yung kanina yung derailleur na nasira, grabe. Ayan, pero ngayon medyo okay na, lalagyan ko na lang oil tong niya, chain. Ayan, buhay na naman yan.